Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Hindi na kami ang ginawin po natin, ang mensahe po noon ay nagpapakilala kung sino ang ating Diyos. Sabi noon, for from Him and through Him and to Him are all things. To God be the glory forever and ever. Sa Kanya nanggaling, siya ang pinanggalingan ng lahat. Ang lahat ay umiiral sa pamamagitan ng kanyang pamamahala at lahat ay babalik sa kanya. Kaya naman, sa kanya ang papuri, sa kanya ang kaluguran, ang lahat ng kapasalamatan. Hindi lang sa panahon natin, hindi lang sa mga naunang panahon, kundi pagbalang hanggan. Him and through Him and to Him are all things. To God be the glory forever and ever. Okay, this is part 5 of our theology class. At sinasagot po natin isa-isa ang mga katanungan na dapat po na naiintindihan natin. Ang mga katanungan patungkol sa ating pong buhay. Nasagot natin ng mga nakakaraan. What is the meaning of life? The abundant life in Christ. A life lived in Christ, which is the abundant life. Ang buhay na ganap at kasiyasiya. Or the life that is everlasting. Kasama ang ating Panginoon, pangwalang hanggan. And then, who is Christ? Christ is the author of life. Yan po yung nakasulat sa binasa natin sa John chapter 1. And then, who am I? Sino ako? Sino ka? Sino ako? Meron tayong dalawang kasagutan doon. We are created in the image of the holy and eternal God. Ibig sabihin, ang original nating lalang, mga kapatid, listen very carefully. Kailangan yung mga question na ito, kaya-kaya na natin sagutin. Bakit? Kasi po nandito nakasalalay ang kalayaan natin at ang ating kaligayahan, katiwasayan, kapayapaan ng puso. Pag naiintindihan talaga natin ang mga kasagutan dito sa mga katanungan na binabasa po natin. Okay? Who am I? I am created in the image of the holy and eternal God. Kamukha ng naglalang sa akin. And then, I am someone who has been graced with this abundant life in Christ. Isa sa mga hinirang ng Diyos para paglagakan, para pagbigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Iyon ka, iyon ako, kung isa tayo doon sa mga hinirang ng Panginoon. And then, last Friday, pinag-aaralan natin, what is sin? Ano ang kasalanan? What is sin? Sin is disobedience to God's command or to God's will. Ano mang bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos ay tinatawag na kasalanan. Okay? Malinaw po dito sa Scripture kung ano ang kanyang kalooban, kung ano ang kanyang mga kalooban, at kung ano ang kanyang mga kautusan. Anumang bagay na tumataliwas o hindi umaayon sa kalooban ng Diyos ay isang kasalanan. O anumang pagsuway sa mga inutos ng Diyos ay tinatawag na kasalanan. Malinaw po. Yan po yung kasalanan. At ang kasalanan, it introduced death in creation. Ito po ang nag-insert o nagpasok. Ang kasalanan na ito ang nagpasok ng kamatayan sa dating walang kamatayang nilalang. Okay? And then, pag-aaralan natin ngayon is
Part 5, what is death? Ayan. Ang isa sa ating pong sineselebrate ngayon, mga kapatid, ay ang kamatayan ng ating Panginoon. Pero hindi po natatapos doon. Sineselebrate natin ang kamatayan dahil sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon, tayo ay natubos niya sa ating mga kasalanan. Kung naiintindihan niyo ang kasagutan nito, makukunek-konektan niyo na po. Makukunek-konektan na natin yung mga kahulugan ng ating po mga pinag-aaralan. Okay, ang pag-aaralan natin ngayon ay kamatayan or death. What is the meaning of death? Okay. So, last Friday, sinabi natin, unang pag-aaralan natin, na ang kamatayan ay na-introduce o dumating o na-insert sa kalagayan ng tao dahil sa kasalanan. Pwede niyong sabihin pagsuway, pero ang pinaka-pinpointed na word is kasalanan. Dahil sa kasalanan, dumating ang kamatayan. So originally, walang kamatayan dapat. Okay? Hindi dapat nagkakaroon ng kamatayan. Hindi dapat namamatay ang tao. Bakit? Dahil hindi talaga kasama, listen very carefully, hindi talaga kasama ang kamatayan sa original na plano ng Diyos, ng paglalang ng creation. It is the consequence of sin. Ito'y inintroduce ng kasalanan. So meron tayong dalawang klase ng kamatayan na nangyari. Una, spiritual death. Second, physical death. Yung spiritual death, hindi nakikita ng mata. Okay? Yung spiritual death, hindi nakikita ng mata. Pero yung spiritual death, ito yung agarang, listen very carefully, agarang or immediate na consequence ng pagsuway ni Adan at ni Eva. Okay? Nung sumuway sila sa utos ng Diyos, ang sabi ng Lord, huwag mong gagawin yon. Pag ginawa mo yon, you will surely, siniguro niya, you will surely die. So nung sumuway si Adan at si Eva, they immediately, okay, agaran namatay saan? Sa spiritual. Okay? Hindi na sila nagkaroon ng relationship. Napalayo na ang tao sa Diyos. Yun yung spiritual death. Separation sa Diyos. Nagkahiwalay ang tao at ang Diyos. Dating magkasama, ay nagkahiwalay. Yun ang spiritual death. And then, yung physical death, okay? Kagaya ng kamatayan ng Panginoon sa Kristo, mapapaliwanag mamaya. Nagkaroon ng physical death. Yun yung nakikita ng mata. Yung physical death. The end of our flesh or the end of our physical life. Now, death, according to the Bible, was not part of God's original design for creation. God intended for human beings to live eternally in fellowship with Him. So that is the intention of creation. Okay, tandaan nyo. Huwag lilisaw-lisaw ang mga isipan. Kailangan matumbok natin ito. Okay? The original intention of creation is to live eternally in fellowship with God. Yan ang original.
Yun ang intensyon. But, death was introduced and entered the world through sin because of disobedience to God's command. Okay. Trivia muna tayo. Trivia. Ang ating trivia. Trivia. Yan. First trivia. The first mention of the word die or dead or death in the Bible ay makikita natin sa aklat ng Genesis. Okay, sa simula pa, sa aklat pa lang ng Genesis, inintroduce na yung salitang death. Die, dead, or death, na-introduce na yung salita na to, yung term na ito. Doon sa Genesis chapter 2, verses 16 to 17. Ang sabi doon, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Ayun yung unang banggit. Yun yung unang banggit ng word na death, die, dead, sa Bible. Diyan natin mababasa. Genesis chapter 2, verse 17. Okay? And then, who was the first human to die? Sino yung unang tao na namatay? Oh, not spiritually. Lahat kasi patay na spiritually nung panahon ni anong nagkasala si Adan. Lahat na tayo patay spiritually. Pero sino yung unang namatay physically? Sino? Sino? Magkapatid sila. Namatay yung isa. Si Abel. Okay? Yung physical na kamatayan. Sino yung unang namatay? Physically. So, sa record ng history, at least, sa paniniwala natin sa Biblia, ang unang taong namatay, mga kapatid, ay sino? Si Abel. Okay? In Genesis chapter 4, verse 8. Genesis chapter 4, verse 8. Now, Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. And when they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Okay. Killed him. So napatay ni Cain si Abel. So ang unang tao na namatay sa history, at least sa paniniwala natin sa Bible, ay si Abel. Okay? Si Abel. Ngunit ang kamatayan ni Abel ay hindi sa kamay ng Diyos. Sino pumatay sa kanya? Sino? Ang sarili niyang kapatid na si Cain. It is not caused by God, but man. Cain killed his brother Abel. Si Cain ang pumatay kay Abel. Okay? Yun yung pangalawang trivia. Now, the question for us to ponder, mga kapatid, yung question natin ngayon na nais nating masagot. Yan. Yan ang katanungan na nais nating masagot ngayon. Was God the author of death? Ang Diyos din ba ang may akda ng kamatayan? Ayan. Sa susunod na Friday, mga kapatid, pag-aaralan natin kung sino yung author ng sin. Sino yung author ng sin? Alam na natin, binabanggit na natin. Sino? Lucifer. God is not the author of sin. Okay? Walang ginawa ang Diyos na hindi pwedeng tawaging mabuti.
Lahat ng creation ng Diyos ay tinawag niyang mabuti. Okay? Ang kasalanan ay hindi mabuti. Ito ay nakita sa kaibuturan ni Lucifer. Pag-aaralan natin sa sunod na Friday. Pero ang tanong natin ngayon is, was God the author of death? Ang Diyos ba ang may akda ng kamatayan? While Lucifer was the author of sin, ang tanong ay yung death. Sino ang may akda ng kamatayan? Was God the author of death? Meron kasing play ng words dito, mga kapatid. Ang Diyos ba ang may akda ng kamatayan? The answer is, ano ba yung answer? Ano ba yung answer? Wala. The answer, hindi yan. Balik mo sa dati, hindi yan. Ayan. Was God the author of death? The answer is, no. No. Okay? He is not the author of death. As He is not the author of sin, death is God's unintentional but necessary reaction to sin. Okay? Death is God's unintentional but necessary reaction to sin. Bakit siya magre-react sa sin? Because God is a holy God. Siya ay banal ng Diyos. Hindi siya pwedeng mabuhay nang merong kasamang kasalanan. Okay? He is the author of life, but He did not intend, hindi niya inintensyon na yung life na binigay niya, which is everlasting, ay magkakaroon ng end or kamatayan. That is why, ibabalik niya tayo sa ating original na kalalagayan. Ano yung original nating kalalagayan? Walang kamatayan. Kaya ang sinasabi din ng Biblia, ng New Testament, kung babasahin natin, ang huling kalaban na pasusukuin ng Panginoon ay kamatayan. Okay? Wawakasan niya ang kamatayan. He is not the author of death, as He is not the author of sin. But death is God's unintentional but necessary reaction to sin. Merong dahilan, listen very carefully, to once and for all eliminate sin in the equation of creation. Okay? Ang original kasi sa creation, walang death. Okay? Kailangan niya, mga kapatid, magkaroon ng reaction sa kasalanan nangyari para sa pamamagitan ng death na ito, mamaya pag-uusapan natin, ay ma-eliminate niya ang presensya ng kasalanan. Once and for all. Okay? So, but will the death, sabi kasi dyan, dahil sa kasalanan, umentra ang kamatayan. Okay? As a result of sin. The second question is, but will the death of creation or the death of the people whom God created solve the problem? Masusolusyonan ba ang problema ng kasalanan kung mamamatay ang mga nilalang ng Diyos? Masusolusyonan ba? Anong pagkaunawa niyo sa theology niyo, mga kapatid? Kung mamamatay lahat ng creation,
Nasolusyonan ba yung problema ng kasalanan? Hindi masusolusyonan yung problema ng kasalanan. So the answer is, no. Therefore, the truth that must be established ngayong gabi, mga kapatid, is because God the Father's creation sin, God the Son must die to redeem His creation from death. Okay, yun ang i-establish nating truth. Dahil hindi masusolusyonan ang problema ng kasalanan sa pagkamatay nating lahat, ang solusyon na natitira o nag-iisang solusyon is kailangan ng Diyos na i-redeem. Ano yung Tagalog ng redeem? Tubusin ang kanyang nilalang, hindi sa kamatayan ng kanyang nilalang, kundi sa kamatayan mismo ng kanyang nag-iisang anak. Because God the Father's creation sin, God the Son must die to redeem His creation from death. Okay, ang gagamitin nating verse para ma-establish natin ang katotohanan na ito, mga kapatid, ay ang pinaka-famosong verse sa Bible. Ano yung pinaka-famous na verse sa Bible? John 3:16. Mabilis na pa-plus na bidel yung ating verse. So this is our key verse, John 3:16. For us to establish, mga kapatid, yung truth na ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para ma-redeem o matubos ang kanyang nilalang sa problema ng kasalanan. John 3:16 says, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal or everlasting life. Ito yung isang bagay, mga kapatid, na kailangan lubusan natin naiintindihan for us to appreciate what God has done for us. Tandaan natin, mga kapatid, ang mga hinirang ng Diyos lamang ang nagkakaroon ng malalim na pagkaunawa at appreciation sa kung ano ang ginawa ng Diyos para sa ating katubusan, para sa ating kaligtasan. Okay? Hindi mo yun makikita sa sanlibutan. Okay? Listen very carefully. Hindi mo yun makikita. That appreciation, that gratitude, yung malalim na pagpapasalamat, ay hindi mo makikita sa sanlibutan. At mapapansin mo yun sa kanilang mga buhay. Sino lamang ang nakakakitaan ng malalim na pagpapasalamat? Dahil sa ginawa ng Diyos, sino lamang? Yung mga taong binigyan ng kaunawaan ng Diyos sa kahulugan ng plano kaligtasan ng Diyos. So John 3:16, it says, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. It is important for us to really understand. As we celebrate the Lord's Supper, or yung kamatayan ng ating Panginoon, kailangan lubusan nating naiintindihan, mga kapatid, para makita ng Diyos ang kaluwalhatian niya sa ating mga buhay. So, this verse will answer 3 questions. The why question, the how question, and the what question. Unang tanong, bakit? Bakit niligtas niya tayo?
Bakit nagdesisyon siya na iligtas niya tayo? Anong rason? Ayon dyan sa ating, ayon dyan sa ating versikulo, bakit niya tayo niligtas? Anong rason niya? Anong dahilan niya? Bakit niya tayo niligtas? For God so loved the world. Nararamdaman mo ba yun, kapatid? Talaga pang nararamdaman mo at naiintindihan mo yung pag-ibig na yon? There is no other reason. There is no other reason but love. Huwag mong iisipan ng kung ano man ang Diyos. Niligtas ka niya, kapatid, dahil sa pag-ibig. Okay? Pagmamahal niya. Wala ka ng ibang iintindihin o iisiping dahilan bakit niya ginawa yun. Ginawa niya yun dahil siya ay nagmamahal at umiibig sa iyo. Iniibig ka niya. And then, paano niya ginawa yun? How did God save you? There is no other, number 2, solution but to give. Marami kasi pwedeng magsabi. Marami pwedeng magsabi, mahal kita. Kapatid, mahal kita. Marami sa atin pwede, Pastor, I love you, Pastor, mahal kita. Kaya lang, ang tanong, paano mo pinapatunayan ang sinasabi mong pagmamahal? Yan. Ang ating Diyos, hindi lang niya sinabing, I love you, o mahal ko kayo. Pinatunayan niya ito. Paano niya pinatunayan? There is no other solution. Sabi doon, dahil walang pwedeng magbigay ng solusyon. Hindi matatapos ang problema. Para patunayan kung mahal ko kayo, sabi ng Panginoon, kailangan kong magbigay. Ako mismo ang gagawa. Hindi nyo kayang ibigay, hindi nyo kayang gawin, walang ibang makakagawa. Papatunayan ko ang aking pag-ibig sa pamamagitan ng aking pagbibigay. Okay? So, yun ang patunay ng pagmamahal. Maraming pwedeng magsalitang, mahal kita, pero walang ibinibigay. At ang ating Diyos, pinatunayan niya ang pagmamahal na yun. Dahil sinulusyonan niya ang problema. At ang solusyon, walang iba, kundi nasa kanyang mga kamay at kailangan niyang ibigay yung nasa kanyang mga kamay or else walang maliligtas, walang makakabalik sa kanya. I am the way, the truth, the life. No one comes to the Father but by me, by Jesus Christ. So there is no other reason but love. At pinatunayan niya yung love na yun sa pamamagitan ng pagbibigay. There is no other solution but to give. Ngayon, ang tanong na naman, gaano kalaki ang pagbibigay na namalas natin sa ating Diyos? Gaano kalaki? Ano ang ibibigay ng Diyos para masolusyonan ang ating kasalanan at kamatayan? Anong kailangan niyang ibigay? There is no other option but Christ. Yeah. For God so loved the world that He gave. Sinong binigay niya? His one and only Son. Think about this, mga kapatid. Baka nagtatry ka
Huwag ka na mag-try. Huwag ka na mag-try. There is no other option pertaining to your salvation but Christ. Okay? Hindi ka ang magbibigay. Hindi ka ang talagang umiibig sa Diyos. Do not boast. Do not boast about your love for God. It says, mahal kita, aking Diyos. Kaya naman, lagi nating sa ating theology, dapat naintindihan natin na hindi tayo makapangatwiran, hindi tayo makapangako sa Diyos na para bagang mas umiibig tayo sa Kanya. Kaya iniiwasan natin yung mga salita o yung mga inuutosan ko yung praise and worship, yung mga pagkanta, pag-awit na sentro sa yung damdamin. That is not worship. Worship is ascribing word. Okay? Binabalik mo ang kahalagahan, ang word ng Diyos kung sino siya. Ascribing His word. Hindi yung sasabihin mo kung ano yung iyong damdamin sa Kanya. No, that is not worship. Because we cannot boast about our worship. Kitang-kita ng Diyos kung ano yung nangyayari sa ating puso at sa ating isipan. Kaya iiwasan natin yung mga awitin na para bagang ang galing natin na nagpapakita tayo ng pag-ibig sa Diyos. No. Kagaya ng mga kantang, I'm sorry, yung kantang, this is my desire. Yan, this desire. To honor you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I will live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. That is very ambitious, impossible, ano yun? Promise to God. No, we cannot do that. I'm telling you the truth. We cannot boast about anything na parang ang galing-galing natin at mapapahanga natin ng Diyos na meron tayong naibibigay sa Kanya. No! We love because He first loved us. Yun ang naiintindihan natin. Wala tayong kayang gawin. Hindi nga natin kayang ibigin siya. Hindi nga tayo interesado sa Kanya. For all have sinned and fell short of His glory. Walang humahanap sa Kanya. Wala kahit isa. And then, mangangako tayo ng mga bagay na yan ang kailangan nating matutunan, mga kapatid. Kaya inaalala natin ang ating pagdiriwang ng kamatayan ng ating Panginoon. Walang ibang rason kung bakit tayo niligtas ng Diyos, kundi dahil siya lang ang nag-iisang nagmamahal. Minahal niya tayo. At hindi lang niya sinabi yun, ginawa niya yun by giving no other solution, no other option, but His Son, His one and only Son, Jesus. Wala tayong may pagmalaki. Wala tayong kayang gawin. Huwag na tayong magtangka. Ano lang ang hinihintay sa atin ng Panginoon? Ano lang ang nais niyang makita? Yung bang mangako tayo? Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Yun bang hinihintay ng Diyos? No. Anong hinihintay ng Diyos? Hinihintay ba ng Diyos na pahangain natin siya? Anong word yun? Na kumbinsihin natin siya. Lord, ito po, I am giving you my life, my soul, my everything. Sa bawat paghinga ko, sa bawat pagising ko at lahat, sa'yo lahat yun. Oh, come on.
Nakikita tayo ng Diyos at hindi natin siya madadayan. Anong hinihiling sa atin ng Diyos? Sa John 3:16. That whoever kinukumbinsin niya tayo. Hindi natin siya makukumbinsi. Ang gusto niya, makumbinsin niya tayo. Anong kinukumbinsi niya? Anong nais niyang makumbinsi tayo? Na siya ang nagbigay. Na makumbinsi tayo na walang ibang solusyon, walang ibang option, walang ibang paraan, kundi ang ginawa niya para sa atin. That whoever believes in Him shall not perish, but will have everlasting life. Mga kapatid, kung makukumbinsi tayo, maniniwala at sasampalataya tayo, hindi sa kaya natin gawin, kundi sa ginawa na niya para sa atin, maibabalik niya tayo doon sa dati nating original na kalagayan. Anong kalagayan yun? Buhay na walang hanggan. Everlasting, eternal life. Kapatid, yun ang reason. Yun ang kahulugan. Why we are doing, we are participating, we are commemorating the Lord's Supper. Because isang araw, nagbigay ang Diyos. At ang binigay niya ay sapat na para sa ating kaligtasan. We must be convinced of what God has done for us. That is the meaning of the Lord's Supper. Palakpakan po natin at pasalamatan ang